Diyos na buhay, Panginoon. Hari na mga hari, Panginoon. Lord, sa umaga po ito, samahan mo po kami sa aming pagsamba, Panginoon. Pagpupuli sa iyo, mula po sa umpisa hanggang po sa pagtatapos, Panginoon. Ikaw lamang ang may taas, walang makita, Panginoon, maliban lamang sa iyo. Lord, salamat sa mga pagkukulang namin, ikaw ang nagpupuno. Salamat po sa pag-ibig ko, walang haliw, Panginoon, na hindi nagbabago, Panginoon. Patawarin mo kami kung kami po nakagawa ng mga hindi ayon sa kalooban. Lord, I'm sorry. Sorry po, Panginoon. Ako wala pa dito, Lord, samahan mo nga po sila na makapunta na rin po dito. Lord, salamat, pangalaman po namin, pinasbasan mo na, Lord. Ang mga gagamitin mo, Panginoon, sa mga ito, ang worship, ang mga instrumento, Panginoon, mga asya, Panginoon, mag-aawitan, gawa pong pag-aawit namin, Lord, ay maging maganda sa iyong pandinig, Panginoon. At ang magsasalita, Panginoon, sa umaga po ito, gabayan mo. Maraming salamat sa ibibigay mo, Lord, na mga pananalita, kami po dadalhin. Tulungan mo kami, Panginoon, ay pamuhay namin po ito. Salamat sa lahat ng pagpapala, Lord. Hiningi po namin ang presensya ng walang Espiritu sa kalagitnaan namin, Panginoon. Ito po aming sakot dalangin na may pananalig. Pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon, Yesu Cristo. Amen. Salamat. Hallelujah! Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Handa na ba kayong magpuri sa ating mga pangyarihang Diyos? Sa nga po ng malakas na Amen! Amen! Nagagalak po ba kayo ngayong umaga, mga kapatid? Tunay nga po na ang presensya ng ating Panginoon ay nandito po sa ating lugar na yun. Pero po bago ang lahat, pakibati po muna ang inyong mga katabi sa kanan, sa kaliwa, sa likod at sa harapan at pakibati sila ng isang magandang umaga, kapatid! Magandang umaga po sa inyong lahat. Hayaan niyo po akong basahin ko po ang isang verse na nagmula po sa Book of Psalms, chapter 118, verse 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and glad in it. Naniniwala po ba kayo na may rason po tayo para maging masaya sa araw na ito? Tunay nga po na ang Panginoon lamang ang nagbibigay ng true joy sa ating lahat at ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Kaya ating pong papurihan, pasalamatan at bigyan natin siya, alayan natin siya ng magandang awitin. Amen? Saka po muna ulit malakas na palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Jesus! Ating pong kantahan, awitan, papurihan ng ating Panginoon. At papuri pa
siya, hawitan siya, luwalhati siya. Sumigaw, sumigaw, yeah, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos siya, may kagalakan. Sumigaw, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos siya, may kagalakan. Wakas na papuri sa kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati siya. Sumigaw, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Ano ba kayo? Magbigay pa ng papuri sa ating Panginoon. The Lord deserves all the praises and worship that we could ever give to Him. Kaya patuloy mo na kawitan ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Papuri, piniliwan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalaki sa presensya mo, napupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh
Kanya. Lord, pagpapalang bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa kanan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y nagtagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw na lahat ng kilala. Yahweh, Yahweh, sa bumubuhos na Yahweh, sa kanya'y nagtagumpay. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y nagtagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw na lahat ng kilala. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ay ang ating Diyos. Lord, pinagpupuli ka namin sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Jesus. Lord, at pinapalapakan namin, Panginoon. Patuloy po natin gamit ang kanyang presensya sa umagang ito. Thank you, Jesus. Tunay, Panginoon, na katapatan mo ay patuloy namin nararamdaman sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa binigay mong araw sa amin upang kami makasamba, makapuri, Panginoon. At ang pag-awit namin ito, Panginoon, itinataas namin sa iyo lang, Panginoon. Taas po natin ang ating mga kanang kamay bilang pagsamba sa ating Panginoon, in Jesus. Let's just focus. Let's shift our focus sa ating Panginoon lang. Wala tayong ibang iisipin, kundi ang pagmamahal, katapatan lamang ng ating Panginoon. Jesus. Napakatapat mo sa aming mga buhay, Panginoon. We just want to glorify you. We just want to worship you and adore you. You're the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You're the Prince of Peace. Jesus, your presence alone is enough for us. Jesus, to spend this moment, ginagawa natin ang message ng ating Panginoon. Jesus.
ng aming lahim. Mundo'y magulang man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya
God is good. And all the time, God is good. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa ating mga nagapamuna sa pag-awit. Ngunit pagsamba na binula tayo sa mataas na unayan sa Panginoon. Pagkita ng Kanya presensya. Hallelujah. Taas natin ang ating kanang kamay at ating sambitin ang ating pananalig sa salita ng Panginoon. Sabihin natin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabihin natin, today I receive the blessings in the world. One more time, today I receive the blessings in the world. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Diyos. Tunghayan natin ang mensahe ng ating Panginoon na binigay sa akin ng Panginoon o the prompting of the Holy Spirit. This word was given to me, taken from the book of Acts, chapter 7. At pinuha ko po yung almost gitna, 9 to 12. Mahaba ko itong chapter na ito, pero aking itinampok po, pinapag-aaral namin na this verse from 9 to 12 will represent the whole chapters ng 27, actually 27, 26, 27, and 28. Yung po ba po kayo mag-verse nito? Okay, verse 9. Nagtagal kami roon hanggang inabot kami ng panahong mapangalib ang pagbibiyahe. Dahil nakalipas na ang araw ng pag-aayuno. Kaya sinabi ni Pablo sa aming mga kasama, ang tandya ko, mapangalib na kung tutuloy tayo. At hindi lang ang mga karga ng barko ang mawawala, baka pati rin ang buhay natin. Pero mas naniwala ang kapitan ng mga sundalo sa sinabi ng kapitan ng barko at ng may-ari nito kaysa payo ni Pablo. Verse 12. At dahil sa hindi ligtas sa malakas na hangin ang daungan doon, karamihan sa mga kasama namin ay sumang-ayon na magbiyahe. Nagpakasakali sila makarating kami sa Phoenix at doon magpalipas ng Tagpunos, sapagkat Phoenix ay isang daungan sa Crete na may magandang kublihan kung Tagpunos. Mga minamahal, ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin sandali. Aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, salamat po sa araw na ito, sa pagbibigay mo ng pagkakataon na kami makadalo sa iyong piging na kung saan ibibigay mo ang pangangailangan ng paglalim ng ugnayan sa iyo, pangangailangan na makatangan kami sa iyong mga salita na magbibigay sa amin na lunas sa mga kanya-kanyang storms of life na aming dinaranas sa panahon ito. Kundi Panginoon, sa gabay ng Banal na Espiritu, kami po ay humingi ng iyong basbas na pagkakala na mga kataga na mababanggit dito ay nawa ay mapilter ng Holy Spirit at gamitin mo lang ang iyong kabalingkod na daluyan o daluyan mo pagkakala sa lahat ng kapatid na daluyan mo. So Lord, kapagpala mo po bawat isa sa iyong papuri, pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Purihin ang Diyos.
Diyos. So, marami na po tayo mga po. Pati naman yung mga katabi. Sabihin natin, I love you, brother. I love you, sister. With the love of the Lord. Hallelujah. So, kung titingnan natin, para mapunawaan natin po ang ating pag-uusapan sa araw na ito, na ating pagkukunan ng aral, ay ito po ay may kinalaman sa buhay ni San Pablo. Alam naman natin na si San Pablo ay kabilang sa pamunuan ng Pariseo. At ang istorya nito ay maging pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo ay siya ay pangunahing taga-usig. At siya sa katunayan ay kumuha ng authority sa highest ruling body ng panahon ngayon, ang Pariseo, yung sa Sanhedrin, na kumuha siya ng authority that to kill the disciples and to put in prison the followers of the disciples. And on his way to Damascus, na-encounter niya si Jesus Christ. Nagpakita sa kanya, sabi ko ng Biblia sa Acts 26, nagpakita at sinabihan siya ng Panginoon. Ito po ang pangyayari. Sa madalit sabi, siya ay naging Kristiyano. Imbis na siya umuusig, sa bandang huli siya inusig. Sapagkat nakasangga na niya ang mga disipulo na baligtad. Now, what happened? Siya po ay pinatakip. At doon sa Acts 26, binigyan siya ng pagkakataon ni Agrippa. Yung pong si Agrippa po ay isa po ang King of Judah, the last King of Judah. Kung tawagin siya ay Herod II, siya po ang kahulihang King of Judah. Sa harapan niya, sapagkat siya po ay isa ring Hudyo, pero kaibigan niya ang mga Romano, kaya siya ang natayong hari doon at minamana sa pamilya nila. Kaya nung siya ipatakip, ang nagsakdal sa kanya ay kapwa mananampalatayang dati nung hindi pa siya na-convert sa Kristyanismo. Sapagkat siya ay ang paniniwala nila kay Jesus Christ na hindi naman na alam nila kung saan nag-aral, bakit pa inisip ng talino, kaya sinasabi na heretic ang ipinaniniwala o wala sa katotohanan. Kasi hindi naman niya alam na siya ang Messiah. Pero sa madaling sabi, after the conversion of San Pablo, ito na siya, nililitis. At ipinaliwanag niya sa mga naroroong pamunuan ng Pariseo at pamunuan ng tagapamahala ng bansang Juda. Kasi go under Roman Empire po ito At si King Agrippa ang naroroong mataas. At binigyan sa pagkakataon ng paliwanag at ito ang kanyang paliwanag sa madaling sabi. Ako po ay habang papunta sa Damascus para ibilang ko ang mga sumusunod kay Kristo at patayin ang mga disipulo, ay bigla na lang po akong nakakita ng nakasisilaw na liwanag. Sa matinding silaw na mahigit pa sa araw, ay ako po ay napadapa. Kaming lahat, maging kasamahan ko at ako po ay nagulat. Pagkatapos ay nakarinig ako ng salita, Haring Agrippa, at sinabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Tinanong niya kung sino po sila. Ako si Kristo. At siya pong buhat noon ay sinabi, okay, bakit mo kayo usig? So marami pa akong ipagbibilin sa iyo, ani San Pablo. Kaya to cut the story short, siya po ay dinala sa isang tuluyan at kung saan inutusan ang Panginoon na siya ay patungan ng kamay at nawala yung pagkabulag niya makalipas ang 3 araw. At during that day, yung day 3 na nabalik ang paningin, maraming encounter siya, nag-usap sila ng ating Panginoon. Now, pagkatapos may paliwanag niya, sabi ng purong Agrippa,
wala kaming makitang kasalanan sa tao ito. Paano natin sa ibilang doon? Kayo pa man sapagkat inireport na ninyo sa pamunuan ng Roma, kailangan sa dito. So, ito binasa natin is this from ito ho ay pagdadala kay San Pablo sa Roma o sa Italia. So, noon po yung binabanggit ko dito kayo ng sabi ni San Pablo dito, nagtagal kami roon hanggang inabot kami ng panahong kapanganib pang magbiyahe dahil nakalipas na ang araw ng pagbuko. Kaya sinabi ni Pablo sa aming mga kasamahan, dito po ay sinasaway na San Pablo po na magpalipas tayo. Sabi niya dito, ang tantya ko mapanganib na kung tutuloy tayo at hindi lang ang mga karga ng barko ang mawawala, baka pati mga buhay natin. Ito po ay si San Pablo habang sila ay nakasakay sa barko, ang pasahero ko ay 276. Meron ng barkong sinakay sila from Alexandria papuntang Italia. Kung saan po ay papuntang Rome. At dito ho ay mapanganib, pero pansamantala ho, kailangan silang pumuli sa Crete. Sa Crete ho. Ang Crete po ay part of Greece. Hindi ko lang muna nakita ito sa pagkakita malapit sa Patmos Island. Ng Greece. So, doon may kublihan. Pero ang problema, malakas na ang ihip ng hangin. Pero sa daungan iyon, sabi sa daungan iyon, medyo mapanganib na. Doon pa lang hindi pa naalis ang barko. Kaya dahil sa kayong pangyayari, ang may-ari ng barko ay gustong umalis. Ang kapitan ng barko ay naniniwala sa opinyon ng mga sundalo, kapitan ng sundalo, kaya sila ay lumarga. Bukod doon, ang panahon, yung south wind ay nagbabadya na nalakas. Kaya magkatago rin sa Crete. Sabi ni San Pablo, kumaaari sa pagkapapanganib. Pero pinaniniwaan nila ang majority. Majority ko. Majority ay gusto, pero sa San Pablo ayaw. Pero sino na sunod? Sa mundo, loob majority ang sunod. Kaya sila pumunta. Sa madaling sabi ko, hindi na sila nakarating ng Taguan. Yan po ang istorya dito. Ito po ang istorya dito. Hindi sila nakarating ng Taguan. Pangyayari sa kanilang paglalakbay. Sa verse 14 po, ito po ang istorya. Bumukso ang malakas na hangin silangang mula sa isla ng Crete. Yung Crete ho, dapat sila din magkatago. Pero hindi na mo nakarating doon. Hindi na makaabante ang barko, sabi sa verse 15. 18 to 19, dahil tuloy-tuloy pa rin ang malakas na bagyo, nagsimula sila magtapon ng kargamento at mga kagamitan ng barko. Nawala na ang pag-asa nilang makaligtas. So sa madaling sabi ho, sila ho ay nasa panganib at nawala na ng pag-asa ang marami na sila ay maligtas. Grabe ho, yung shipwreck na naranasan nila. Sa pagkakataon ito ho, ay nangusap si Pablo habang patuloy na naranasan niya ang puno sa karagatan. At ito ho, sabi ni Pablo sa verse 21, ilang araw nang hindi kumakain ang mga tao, kaya sinabi ni Pablo sa kanila, mga kaibigan, kung nakinig lang kayo sa akin, para sinumbatan niya, no? Kung nakinig lang sila sa akin na hindi tayo dapat umalis sa Crete, hindi sana nangyari sa atin ang mga kahirapan at mga kapinsaraan ito. Pero ngayon, inigiling ko sa inyo na lakasan nyo ang inyong loob. Take courage dahil walang mamamatay sa atin. Ang barko lang ang masisira. Sapagkat kagabi, nagpakita sa akin ng isang anghel. Ipinadala siya ng Diyos na nagmamay-ari sa akin at aking pinaglilingkuran. Sinabi niya, Pablo, huwag kang matakot. Dapat kang kumarap sa Emperador sa Roma. At sa awa ng Diyos, ang lahat mong kasama na ito
sa barko ay maliligtas dahil sa iyo. Kaya sinabi niya, kaya mga kaibigan, huwag na kayong matakot dahil nananalig ako sa Diyos na patutupad ang kanyang sinabi sa akin. So, ito po. If we will, kung tayo babalikan natin po ang pangyayari, isa hong si San Pablo po ay siya lamang mananampalataya. All the rest po, bagamat nakakakilala sa Diyos, walang malalim na ugnayan sa Diyos. Ano po pinag-uugutan ni San Pablo? At bakit kakaiba ang kanyang kapahayagan o what we call this, yung prompting sa kanya ng Holy Spirit? Sapagkat sumasa kanya po ang Espiritu ng Diyos. Nasa kanya po ang Panginoon in the person of the Holy Spirit. Sa mundo ito ay katulad na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John 6:33, in this world, meron ditong trials and tribulation. Mayroon mong unos. Kung kaya mo yung pamagat ng ating pag-aaralan sa sandaling ito o sa araw nito ay paano may mapagtatagumpayan ang unos ng buhay. All of us are experiencing this storms of life. Kaya say amen. Meron pang hindi dito nakakaranas. Pagkat sinabi ng Panginoon, dito sa mundong ito talaga ay mayroong bagyo o unos. Katulad ng istorya ng San Pablo, nakakaranas sila ng unos sa karagatan, sa kanilang paglalakbay. Sa ating mga buhay dito, ay isang metaphor na tayo man sa buhay natin dito ay nakakaranas ng bagyo, katulad ng dinanas ng San Pablo. Marami sa atin, meron sa finances, meron tayong we were stuck up with a recurring problem about shortfall. Pinukulang tayo. I've been experienced many times in my life before na talaga hindi ako makalis doon sa problema ko o storm sa aking buhay, sa kahirapan sa pananalagay. Parating kulang. Kahit pa-benta ko isang araw ng panahon yung pinukulang pa rin. Sapagkat higit sa 1 milyon ang babayaran ko. Umaating ang ating uno sa ating buhay about our relationship. Ama sa anak, ina sa anak na babae, o mag-isa anak na lalaki, mag-asawa, no? Mag-asawa hindi magkasundo, sa kapitbahay, employee-employer relationship, pero hidumaan. So marami tayo, maging sa eskwelahan. No? Maraming storms dito na nasa amin sa school. Salamat sa Diyos at kung ikukumpara sa iba, mas mahinaro ang bagay dito sa amin. Sa iba, mas marami pa ang problema. Pero biyaya ng Diyos, tayo ay nananapit sa Kanya. At parating ang ating sumisumika, wala iba kundi ang Panginoon ay naririyan. Kaya may kanya-kanya pong unos. Now, ano ho ang kapahayagan dito ng ating makukuha dito sa karanasan ng San Pablo? Sinabi mo ni San Pablo dito sa bandang huli, sa verse 20, sapagkat kagabi nagpakita sa akin ng isang anghel, ipinadala siya ng Diyos na nagmamayari sa akin at aking pinaglilingkuran. Sa buhay kaya natin, alam natin na ang istorya ng buhay natin, tayo lahat ay makasalanan. We are slaves. Kabilang tayo sa mga mapapahamak. Kabilang tayo sa kinamumuhian ng Diyos. But salamat sa Panginoon na tayo mula doon. Dati we belong
to the kingdom of darkness, ngayon napalipat ang ating kinalalagyan, napalipat tayo sa liwanag. At dito po, pag pinag-usapan mo yung tinatawag na kung sino iyong master, sino ba ang iyong pinagilingkuran. Kung dati tayo ay alipin ng Satanas, master natin si Satanas. Ngayon, tayo ngayon ay nasa liwanag na sino ang ating master ngayon, sino ating Lord and Master. Walang iba kundi ang Panginoon. So tayo ay maitutuloy na tayo ay alipin. We are not slaves. Kaya dito sabi ni San Pablo, siya ang nagmamay-ari sa akin. Kaya ba natin sabihin that we belong to God? Kaya sabihin natin, ang nagmamay-ari na sa akin ang Panginoon. I am now a property of God. At sabik sa kanyang disposisyon, ang masusunod sa akin ngayon ang Panginoon. Kaya natin sabihin yun. Na tayo na nasa atin, ang Panginoon nananalig tayo, tinanggap natin ang Panginoon bilang ating sariling Diyos, Panginoon Tagapagligtas, kaya natin ibanto o sabihin na takamay-ari na sa aming buhay ang Panginoon. I am now a property of God. I am now subject sa kanyang disposition. Sapagkat sa atin po ay mayroon pong pagtawag, at yun po ang pagtawag ng Panginoon. The reasons why Jesus Christ came is to save us. That is our general calling. Salvation. Yan po ang misyon ng ating Panginoon. Now, naipela sa Panginoon na you will be an instrument of God for others. Katulad po ni San Pablo, naging instrumento. Alam niyo siya, sabi dito, siya nagmamayari sa Panginoon. Noon sa verse 28, malalaman natin nung sila ay makatawid na sa karagatan. Sila po ay nawasak ang barko at tapat-pat sila sa isang isla. Ito po yung isla ng Malta. At doon mo, tinanggap sila doon ng pinuno doon, ng pinakakapitan doon. Yun na, para po sa isang isla, ay mayroong pamunuan at tinanggap sila doon. Tinanggap sila lahat. At habang sila nagpapainit sa istorya po ng Book of Acts, verse 28, sa chapter 28, habang sila nagpapainit, basa sila, kumuha si San Pablo ng bigkis ng kahoy na igagatong. At pagbagsak ng kahoy noon ay may lumabas na ahas at siya tinuklaw. At ito ay sabi ay napaka-makamandag. At ang gato nga sa kanyang karamang sabi ng tagaroon, mamamatay ang kakagat nito. At ang nakakagat kay San Pablo ay makamandag na ahas na sa kanilang nakikita sa mga nangyayari doon, mamamatay na agad doon. Pero pinagpaglamang ni San Pablo doon sa apoy at ahas at walang nangyari sa kanya. At binabantayan kung mamamagal, walang nangyari. Nagkataon din na tumanggap pala sa kanya doon ay ang magulang niya, kanyang ama ay may sakit. At pinuntahan ni San Pablo sa kwarto at ipanalangin. At nanalig ang lugar na iyon sa kanyang pananampalataya at sa kanyang Diyos. At ang islang iyon ay marami ang nagpunta, may sakit at pinagaling at nagkaliwanag si Kristo. So tayo tayo na tinawag ng Panginoon, inibig ng Diyos, natampo natin ang kaligtasan, ang ating mga pangalan nasa aklat ng buhay, meron kaya tayong hinatagong pride? We got to be beware of our pride. Kung minsan, hindi natin umid ang ating dila na ipatabi ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Kung minsan may mga pagkakataon, may problema na hindi mo masabi ang angkop na salita ng Diyos para sa problema ng tao niyo. Kasi kakaiba ko dito. Sabi na Romans 8:14, ang sabi na Romans 8:14, those who are led, ang sino ang pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Nasa atin na po ang banal na Espiritu, the person of Christ is already in us. Kaya kailangan meron tayong boldness na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba. You are saved and you will be used by God for the salvation of others if we preach the gospel.
of the Lord Jesus Christ, ang paghahari ng Panginoon. So those who are led by the Spirit of God are sons of God. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Romans 8:14. At sabi sa Romans 8:16, ang Espiritu natin at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapatunay na tayo mga anak ng Diyos. Hallelujah. Sa aklat ho ng gawa, doon sa aklat ng mga gawa, 1-26, na ito po yung istorya. This story ay doon kung di mo ba nag-book si Judas ay dapat palitan. After the death of Christ, kinakailangan palitan si Judas. Anong ginawa nila? Sila ay nagpalabunutan. At nabunod sino? Si Matias para ipalit sa pwesto ni Judas para kumpleto pa rin ang disciples. Bakit sila nagpalabunutan? Wala ba ang pangungusap ng Diyos sa kanila? Kasi mo ito, yung sandali mo yun, that was that after the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero wala pa ang Holy Spirit. Kasi 40 days of the Pentecost on the 50th day after the death of Christ, yun mo ang tinatawag na Pentecost. On the day of the Pentecost, bumaba ang banal na Espiritu. So meaning, kaya sila nagpapalabunutan ay hindi pa nila magagamit pag wala pa ang guidance ng Holy Spirit. Can you say amen? Sa panahon ngayon, balikan ulit natin yung paglalakbay sa Pablo. Hindi sila nakinig kay San Pablo na puspos ng Holy Spirit. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng kapahayagan, meron ng napiperceive. Kasi may prompting, mayroong udyok ng Banal na Espiritu ang mangyayari kay San Pablo na mapanganib na ang kanyang paglalakbay. Iisa lang siya mayroon. Sapagkat siya ay mananampalataya. Naroon na, ginagabayan na. Ang Banal na Espiritu ay siya ang ating counselor. Siya ang gabay natin. No? The Lord is our solution maker. And the Lord is in us. Kasama natin. Di ba? Kaya parapletic. Someone who walks. Someone who walks along with you. Saan ka mo pumunta, kasama mo. Kasama mo ang Diyos. Hindi mo na makikita. Kaya say amen. Naroon ang kanyang counsel. By the time that you ask the help of God, naroon siya. Si San Pablo, kaya alam niya ang mangyayari sapagkat may counsel of the Holy Spirit may prompting, pero hindi siya pinakinggan. Yan po ang nangyayari. Kaya hindi mo nausulat kung minsan yung law of majority. Kung ang kausap mo ay hindi mananampalataya. But kung ang kausap natin mga mananampalataya, halimbawa tayo sa board, halimbawa, o sa isang usapan, at lahat tayo Kristiyano, we call it council of Beli, there is Christian. Council, lahat ng pinapatubayan eh. Titingnan natin kung saan doon ang mangyayari ang council of Beli. Pero kung ang kausap mo yung mga hindi mananampalataya, at ikaw maaaring isa lamang, katulad ni Prophet Isaiah, you have the majority because God is with you. So napahamak yung istorya ng paglalakbay nila sapagkat hindi sila naniwala sa gabay kay San Pablo na ginagabayan ng Banal na Espiritu. Sila ay master of the sea. Master nila ang paglalakbay nila, pero hindi nila naman dulo. Kaya nasabi mo ng salita ng Diyos, sa atin may mga panuntunan, may mga dadaanan tayo sa tingin natin maganda. Maganda maglagay dito ng isang gasoline station, pero hindi natin alam sa dulo pala may tumuloy. Tanging ang Diyos na nakakaalam. If you have stores of night, find the scriptures that promise you na magbibigay sa iyo ng pagkatagumpay sa ulos na iyon. Sapagkat ang Holy Spirit na sa atin. And the revealed word of God ay inap ito para ating pakunan. Kaya natin ay deeply rooted in the word of God.
Malimit ko sabihin, how many promises meron ba ang Panginoon sa aklat ng Biblia? There are 3,363 according to Bible Scholar. There are 3,763 promises of God, both from the Old and the New. Kasi sa Old Testament, sa Old Testament, 39 books of the Old Testament, 27 sa New Testament. In 39 books, meron doon hindi nasusupersit. Natawag po yung law of the first mention. Kung hindi binago yun, yun pa rin. Nire-reiterate ka sa bago, halimbawa tulad sa Isaiah 1:18. Halika kayo, kayong lahat. Nakikipagliwanagan ako sa inyo. Ano man ang inyong kasalanan, kaya kong paputiin niya na katulad ng niebe sa kaputian. It was reiterated by San Pablo in 1 John 1:9. No, by San Pablo, San Juan, in 1 John 1:9. If you confess your sins, the Lord, He is rightful in thus to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. Kaya po, kaya ho, hindi natin maaaring hiwalay ang Old Testament. Pangako sa Romans 12, pagpapala kay Abraham, tinipan na pagpapalain si Abraham. Na hindi tayo Pilipino, pero din sa Galatians 3:29. At kung kayo na kay Kristo, ano man ang pinangangako kay Abraham, pangako rin sa inyo at pagpapalain ko kayo. So that's it. We are guided by the revealed word of God. And not only that, kung wala doon, you pray to God, the Holy Spirit is there to counsel and give you a fresh revelation. So yun ho nararapat ng gawin. So ano sa pag may problema tayo, we also buhay. Take the counsel of the Holy Spirit. Mamuhay ka sa patnubay ng Banal na Espiritu. Huwag kang lalagay doon sa ano kayo dito. Huwag tayong matakot. Sabi ni San Pablo, huwag kayong matakot. Walang mawawala sa atin. Mawawala sa ating barko. Pero ang buhay natin lahat ay mariligtas. The good thing here is, because San Pablo is with God, yung companionship. Dahil sa San Pablo kasama nila, sila man ay naligtas. Napagpala, nagkaroon ng kaligtasan ang 276 other passengers ng barkong lumubog sapagkat kasama nila San Pablo. Like in the case of the life of Joseph, ano nangyari kay Joseph? Si Joseph ay naging pagkapala sa Paraon, sa hari ng Egypt. Diba? Nag-provide ng wisdom siguro sa kanya, bagay sa panaginip, and the household of Potiphar ay napagpala rin ng boss because God is with Joseph. Mga minamahal, saan man tayo naroon, we are a blessing. As we set our foot in places kung sa tayo dahil ng Panginoon, napapagpala ang bagay. Kung natin kalilimutan niya, we are blessed to be a blessing. Can you say amen? Pwede mo palakpak natin ang Panginoon. Okay, maraming istorya pa sa Biblia na may kauna. Halimbawa ako sa istorya ng Bilang. Isa ko sa nag-reference ko dito, Bilang 13, 1-13. Ang paliwanag ko na lang sa iyo. Okay. Ito ang book of Numbers from verse 1-13. Saan kong basahin ito? Ito ay may kinalaman sa 10 spies. Wala pa ang Holy Spirit ng panahon yun. Pero naroon niyang gabahin ng Diyos. Sa pili, yung mga pinipili lamang ng Diyos, ang bibigyan niya ng wisdom o pangitain. So sabi kay Moses, sa 12 tribo na alaga mo, magpadala ka ng 12 tiktik. Sapagkat diba o nangako ang Panginoon kung alisin ang Israelita sa pagkabihag sa bansang Egypto for 400 years, tumawid sila ng dagat, napatay, ng Red Sea, at pagkatapos ay napunong sa ilang at papatahin nila ngayon ang papunta doon sa Kanaan na napakaraming pang naninirahan doon mga kalaban.
Kaya sabi, magpadala ka ng 12 victim. What happened po? Ano ang report noong 10? Ano ang report ng 10? Negative. Ang totoo, nagyabang sila. Nagyabang sila. Dahil sabi, ay magaganda ho, ito halimbawa, dala namin yung uwi na ubas. Kumpul-kumpul ang lalaki. No? Masagana ako, pero yung mga higanti mo na matira doon. At sa kanyang paningin, sabi ng 10, tayo ay isang grasshopper lamang, tipak doon, pwedeng yung tapakan lamang. Kayo nung laban natin. Natakot sila. Natakot sila. Sapagkat hindi sila naniwala sa sinabi ng Diyos na I will bring you to the land na naroon sagana and milk and honey. Sagana ng lupain. Kinalimutan na nila yung milagrong ginawa ng Diyos. No sila itawid sa dagat na pula. Nalimutan na nila. Sila ay nanalig sa kanilang lakas at kakayanan. Hindi sila nanalig sa gagawin ng Diyos na himala sa kanila. This is, hindi mo mananampalataya sa Diyos at tatalo sila. But kakaiba ho, tingnan niyo ho, kakaiba ang ginawa na report ng dalawa. Sino yung dalawang hindi nag-report na negative? Sino? Si Caleb at si Joshua. Baliktad naman, lumusog na tayo sapagkat kasamahan tayo ng Diyos. Napakaganda ng ipinangakong lugar ng ating Panginoon. Bagamat may kalaban tayo, sigurado, pagkakatambay tayo. What happened? Babatuhin lang sila. Kaya hindi natuloy. At si Moses ay isang leader na hindi nagpasya. Kaya si Mark hindi nakatawid doon. The story is here. Lahat ng tumawid sa dagat ng patay, sa dagat na pula, lalo sa wilderness, tumagal noon ng another 40 years na sila pagkatilo lamang. At sila lahat ay namatay. Except yung 20 years na nanalo na bata pa, 20 years pa baba. Sa 40 years, pinanganak din doon, hawa pa rin, patay din lahat. Biban lang sa angkan ni Joshua at Caleb. Kaya kung natagalan nyo, kapag hindi ka nanalig sa Panginoon, nadili ho ito. But tayo kakaiba. Tayo ay mananampalataya na sapagkat nasa sa atin ang Panginoon. Kaya doon, ito beware of doubts. Huwag tayo magdududa. Kung may pangako ang Diyos, take courage. Be still and know na ang nangako sa atin is eternal God. If we have something in your hands about the promises of God, ituloy mo yan. Ang banal na espiritu na nasa sa atin na nagpapatunay na tayo anak ng Diyos, Romans 8:16, sapagkat nakaugnay na sa ating human spirit, ay naroon trabaho niya, siya ay ampay. Ang Holy Spirit na nasa sa atin, kaysa ng ating espiritu ay isang referee o ampay. Pag sinabi ng umpire, saan ba mayroong ginagamit na umpire? Sa softball o sa baseball. Pag sinasabi, foul, di ba? Strike, di ba? Ibig sabihin, as we go or do not go. At pagka mayroong alinlangan, at you ask God na ipilter ang iyong decision, pag may kapayapaan, is a Prince of Peace, the Holy Spirit. Go ahead. Pero kung may struggle, huwag ka tumuloy. Noong isang araw, sinama ako na aking anak sa isang lugar na posibleng lagyan ng negosyo. Maganda ang pananaw ng
children, parang hindi rin. Na iba naman ay video kaya ko. Pero tungkol kami sa Panginoon. Kasi dedication na sila kanila. Hindi na sila bata. So, pag nabuo na nag-desisyon, so supportahan mo na yun. Siyempre. Pero thanks be to God, 2 days na daw sila sa hindi na po kami tutulong. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po ang ginagawa ng Holy Spirit. Ang mga mahal natin sa buhay, maaaring natin sa subalan. At ang kagandahan ito, magsanggumian tayo. Council of Men, ano tinatawag? Tatay mga napalatala. Lahat maganda eh. Pero may mas maganda. Mas maganda rin hindi tumuloy. Kaya para ubang sa batas, sa obligation and contracts, mayroong obligation to do and obligation not to do. So there is also a prompting to go and not to go. Ang Holy Spirit lang ang gumagawa niya na nasa sa atin. Hindi tayo matulog na labas. I'm now set free. Ayaw ko na may utang. Alam ko na. Hindi, kahit po ako bigyan ng bigyan ng organ na bibigyan ako ng pautang ng bangko. I want to live a debt free life. Pangako ko yun sa Panginoon. Give me another chance. At mababagong aking pananaw sa buhay. The Bible declares, you will lend to me and borrow from now. However, in business, credit line is not an utang. It's part of the business. Because you have the property, you have the goods in exchange. Barteran lang po yan. Okay yun mo. Pero kung utang para gagamitin ko sa mga no way. Ayaw ko na masapunda ko ng kare, ayaw ko na. Naranasan ko na. I will stock up on debts. At hirap umalis. Nakalis lang ako, when I experience brokenness, wala nang pupuntahan. And I ask the Lord for mercy. And He is good to the time. His mercy endures forever. Kaya ang aking Diyos. Hallelujah. So, look. Paano nakarating sila sa promised land? After 40 years, in the book of Joshua, sa Joshua, chapter 2, 1 to 24, talo ng istorya, nagpadala uli ng spy. This time, wala na si Moses. Kasi siya naging negative din, hindi na pinatuloy ng Diyos. Namatay na siya. No? But Joshua, binigyan ng Diyos. Ito ang libro. Dili-diliin mo ito araw at gabi at ikaw magtatagumpay at sumunod si Joshua. Si Joshua sa Tagalog. And Joshua 2, panibagong sigla ulit, nagpadala ng dalawang spy. Dalawa na lang pinadala. At alam ninyo kung ano nangyari? Kabaligtaran. Nung dumating sila doon, meron doon sa bahay ni Rahab. Si Rahab po ay isang prostitute. Itinago siya. Itong dalawang spy itinago, kahit hindi makita-kita. At alam niyo sabi ni Rahab, naniniwala kaming taga rito na ang lupain ito, lahat ng ito, ay ibinigay ng Panginoon Diyos sa inyo. Sapagkat aming nakikita kung paano ang milagro ng Diyos na pagkatanggol sa inyo na kayo nakatawid sa dagat na pula at ang habulin kayo ng mga kaaway ay nilamon sila ng dagat at iniligtas kayo. At sila'y nangangatal sa takot. Kaya pagparito rin nyo, sabi ni Rahab, sa pamilya ito, naligtas ito. Lahat hindi naligtas. Sabi ni Rahab, ay gano'n, isa lang po ang aking kondisyon hinihingin. Kayo po itatago ko, ihasakripisyo ko po buhay ko. Pero ito ang aking hihingin, iligtas ninyo ang aking pamilya. Huwag nyo kami papatayin. Sapagkat naniniwala ko kami papatayin yung lahat. Sapagkat sobra ko ang inyong Panginoon na inyong nasa inyong wala na tagapagtanggol. So, nung pa man, why for the delay of 40 years? Kung nanalip lamang yung 10. Kaya sabi ko, pag sa ibang mga nagtuturo sabi, sa isa lang reklamo mo, 1 taon na gagantigay. Halimbawa, ikaw ay mananampalataya lang. At ikaw ay nagreklamo, at ikaw ay, ibig sabihin ay, nag-question ka.
yung doubt mo naroon, sa bawat iyong negative doubts, ay may isang bagong tawag. Yung murmuring, bawat murmuring ay tumatagal. Kaya ko yun ang dahilan. Pero it should have been 40 years early at hindi na sana sila nagkamatay kung sila umusog doon, nakinig sila doon sa minority party, si Caleb at si Joshua, dapat magmamahigit na nagkamatay sila. Wala nang nabawasan doon sana. Pero because of negative, at pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos, pagdududa sa sinabi ng Diyos na dadalhin ko kayo, kung naon nga, ay naitawid sila sa Red Sea, yung pa kaya naman. You know the story? Umikot lang sila. Anong ginawa nila? Sa Jericho, sa Wall Jericho, yung kahulihang nakukungkira ng Jericho. Ang Jericho ay grabe ang pader. Grabe ang pader. Takbo. Ay, sabihin, para pang nakita nyo sa retrato of China, Great Wall of China, higit pa doon. Hindi ko lang kabisado o measurement, pero kapal noon. Pero anong ginawa nila? Leading. Binigyan sila ng Diyos ng gagawin. Sa ating panahon ngayon, na nasa atin na ang Holy Spirit, prompting ng Holy Spirit. Noon, ito ang ibinigay mismo ng Panginoon kay Josue. Ito ang sasabihin mo. Umikot kayo ng 7 beses. 7 nga ba? 7? At sa ikapitong araw, isabihin nyo that this Jericho was given us, the city was given unto us. Ibinigay ng Diyos ang lungsod na ito. At sa ikapitong ikot nila, ano nangyari? Nagiba ang walls of Jericho. Walang ginawa sila. Umikot na. At nagiba ang walls of Jericho. Now, paano natin magigiba ang punos, higanting punos na maaaring pinadanas natin? May kanya-kanya tayong problema. How do you conquer your storms in life? Anong tinutulong sa atin? Sabi din sa Colossus 3:15 ay ganito. Let the peace of Christ rule in your heart. Kalmang ka lang. To which also you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonizing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your heart to the Lord. Ginawa ko ito, naganap noon, nagaganap ulit ngayon. Kung noon ay sumapilitan ng kanilang pag-ibig at pagtawid, may dala silang pangkat, nagpupuri sa Diyos ay nagiba ang walls of Jericho sa ating mga buhay. Mahirap bang umawit o may problema? Yes. Pero ang panalangin ay dalawang, ang isa raw pag-awit sa Panginoon ay dalawang panalangin. Kaya panangalan kayo nyo. Yun na yung story of Paul and Silas while they are in prison. Si Sanbak mo at si Silas. Umawit lang sila. Ano nangyari? Nagiba ang binangguan. Natanggal ang mga chain sa kanilang mga kamay. If you want na mayroong kadena ang buhay natin, higapos ang bata hindi makalis. Drugs, alcohol, cigarettes, hilig sa kalayawan, kung lalaki hilig sa chicks, yan ay tanikala. Pero lumapit ka sa Panginoon. Managdig sa prayer. Manalangin ka. Awit nga, dalawa yung sabihin, awit ka lang na awit sa Panginoon. Kung nagbitay ko, meron tayong for heart. Sa Tagalog po, yung sinabi ko daw,
Paghariin ninyo, sabi ko sa Colossus 3:15-16, paghariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ng Kristo. Karahil kay Diyos sa kanya, take courage. Kalmante lang kayo. Sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mabuhay ng mapayapaan. Kristiyano na tayo. Let the peace of Christ go in our heart. Ayaw niya ng stress. Submit to God. Ano man ang dadahin natin? Hindi lang ako naging solusyon ko. Ibigay ko sa, I've traded all my sufferings. I've traded all my sorrows. Lahat. I've traded all my utang. Ibigay ko sa Panginoon. Parang ganito, binigay ko. Yes. Are we owners here in this planet? What are the things you own in this planet? Ano ba pag-aari mo meron ka dito? Dati, akala ko ako meron eh. Akala ko ako may Christian Blood Shopping Center. Akala ko ako meron aerospace, commercial, branches. Akala ko ako ang distributor ng plot for 7,000 Apple Cavite. Bilay-bilay ko dati. Tama ang aklat ng Ageo. Nalimutan ko siya, isang ihip lang ang wala lahat. Ay mapangkrap business niya. At sabi ng Matthew 19:11-28, come, halik kayo. Kayo mga nabibigatan sa inyong mga danay upas anin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ako'y maamo at magaan na ipapadala ko sa inyo. Pinipalapakan natin ang Panginoon. That's our God. Ay, ano ba problema mo? Di ba? Ay, di ba nila okay? Di ba, may kaagapay ka sa pagdadala parang kang minsan na ituro ko dito yung lungkot. Kaya, nasa awitin yun eh. If you carry the weight of the world, mapanyos yung isa nga tapat. Kantahin natin yung tuloy na ako. I know my brothers that he will carry you. Our dear Lord Jesus Christ is a friend that stays closer than a brother. Nakabit na yung from him saying to me, arise, you are my friend. Nabagong buhay ko. Nabagong buhay ko. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Anong solusyon natin? Anong solusyon natin kung may bagyo? Paano na magtagumpayan? Simple lang. Counsel of the Holy Spirit. Run to God. Run to God. How? God is with you. Really. Is your parakpete. Kapatibali mo siya. Siya ang solusyon. Meron ang revealed word of God. So, take from the scripture, find the scripture, ano ba yung salita ng Diyos sa pangako sa akin na sa aking problema? Kung wala, ask the counsel of the Holy Spirit. Kaya sabi sa aklat ng San, mapalad ng taong hindi humingi ng payo sa mga hindi mananampalataya, kundi sa kanya kukuha. Nagpupuksan, grabe. Papagod daw na tayo ay hindi pumupunta sa taga-mundo. Kaya nung magkaroon tayo ng church, isang aking pangako sa buhay, yung gawain kong mangutang, hindi ko nagagawin sa iba. That's why that was the birth of our blessings in the world cooperative. Naririyan po ang cooperative. Walang may-ari niya. Ang may-ari niyan ay ang membro at isang share lang, wala ang boses. At walang may control diyan. Because under the cooperative law, walang mga pamilari na nagigit sa 10% ng paid-in capital. Kaya all are minorities. Isa lang ang pase mo. Ang pase lang isang share at isang marami ang share, iisa.
God be the glory. Establish po ako para sa akin ng pangalaman. At ang totoo po, isang araw lang, nagdadalawa pera niya, pag inatumangkin. Totoo po, ayaw namin ng savings na kasi ayaw namin bayad. However, you are allowed to put up as a yung capital. Capital mo, ilagay ko sa savings. Kasi savings ang may interest. Mga dyan, 300,000. So, pwede capital. Pwede capital. Pwede ako hanggang maluda din pala. Pwede mag-invest. Kasi hindi mo nag-i-invest sa mga participation mo na capital pwede. Kaya siguro, diba? Isipin nyo, ako takbo sa bangko. Ngayon, ang bangko nasa sa atin. By the time, maaari wala na ako dito. By the time na dumating po na ang ating reserve ay 10 million automatic po. Pagka-reserve natin ay 10 million na. Isa na tayo malaking bangko. Ito-convert ko ng CDA, Cooperative Development Bank. Sa ngayon, nagpapangsyon na tayo na parang bangko. Ang pangsyon ng Trade Bank at saka sa atin, parehas na ang negosyo. So, tayo ay nasa isang bayan. Nagdadalahan tayo dito. At lahat tayong pagkapalan. Pagkapalan tayo sa ating pamilya. Isipin namin natin pag tayo na pagkapalan. Katulad ng lesson dito, isipin nyo, 276 passengers. Hindi man lang palataya yun, pero dahil sa kasama na isang Pablo, sinabi ko, pag binasa mo niyang teksto, dahilan sa naririyan ka, wala ni isang mamamatay sapagkat naririyan ka. Basahin mo niyo. Basahin niyo ang verse 20, chapter 28 ng Book of Acts. At sinabi mo, dahilan sa ikay naririyan ka, hindi mamamatay yung 270. Walang ni isang mamamatay sa kanila. Pagkat you are with them. So your life, papapala. Hindi din natin, ang daming storm sa maging sa ating gobyerno, di ba? But thanks be to God, the devil has no upper hand. Hindi tayo kontrolan ng demonyo maging sa ating pamamahan. Nananaig pa rin ang kabutihan nila. There is democracy, pero nga natin but you have to pray. Kaya kung marami na ang mga Kristiyanong pupunta doon sa Kongreso at sa Senador, o hindi na ba kanila? Because the devil has no after, wala silang control. We have the sovereign God that control the society. He will be our future emperor, an emperor of the earth in the very near future. Pagdating ng ating Panginoon. All kingdom will fall. At ang kingdom of God, nanatili. And even this world. Kaya stay in the promises of God. Amen. So, kung pag may problema, ano solusyon? Tapukin mo. How? So, paano? Dialogue. How? At dinusay ka. You pray. And God will reveal to you the scripture na aangkop sa iyong problema. O di kaya prompting ng Holy Spirit para ibinulong sa iyo ang solusyon. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero, kaya ang sabi nila, John 6:33, ito yung kasi dito, sabi, be of good cheer, sabi niya, in this earth, but be of good cheer. I have overcome the world. Napagtagumpayan na, hindi magkatagumpay ka, yung ating punong pare, kasi Jesus, pinagtagumpay na ang lahat, kaya man ang nagtagumpay ka rin. Pwede sa Amen. Corinthians, ayun tayo sa Corinthians. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Lord, salamat po sa naging mensahe na yung pwede sa amin na mapapapunta namin ang kalakasan kung paano namin mababaga at naman mayroong sigador o unos sa aming buhay. Naroon, you are our solution maker and you are with us. Thank you, Holy Spirit, for your guidance. Thank you for redirecting us sa mga bagay na kumisan sa aming pananaw ay tama, pero thank you, Lord,
as we ask your counsel, binabago mo because you have something better that is store for us. Hindi ka matapos po sa amin. Kami pong lahat na namin ito, naranas ng problema, kami dadalhin po sa isang pagkakatag na pagkakatag sa buhay. Una sa lahat, paglago ng aming relasyon sa iyo. Pagtitiwala sa iyo. At alam namin, Panginoon, you are always good all the time. And your mercy endures forever. We give you praise, honor, and glory. And we say, we love you, Lord. In Jesus' name. Amen. God bless you. Manatili tayo ng tayo para sa sabatasyon ng hapon. Pero tinatawag na tipan or covenant. Ang covenant ho ay, ang kontrata ho ay parati nababago. Pero kung isang hindi mo nababago, may natatawag na sa loob ng addendum, yung mga supplementar. Pero ang tipan ho ay hindi nababago. Like tipan sa mag-asawa, tinted to as well. Ang tipan mo ng Panginoon mismo, buhay niya. Buhay niya na binigay sa atin. Kaya doon sa pag-ibig, binayaran ng ating mga kasalanan at tatawid tayo sa Kanya. Pag-ibig. At agad na nito forever, may tipan siya ng forgiveness. As we come to Him, He's rightful and just to forgive us. At this point of time, meron pa tayo mga broken promises o may mga bagay na pinuwaan sa buhay natin. Meron pa tayo pagkulang. Meron pa tayo mga kasalanan. We are all worthy to receive this sacrament o biyaya ng communion. We have to confess whatever sin we have. Our God has been bread of the cross. Bigay din natin sa Kanya. At naroon po ang biyaya ng Diyos. Natunay in the natural. Sa paningin ng Diyos, spiritually, we are holy, blameless. So that in the natural, sa ganitong pagkakataon, talaga nasa atin yung pag-ibig. Confess your sin to God. It's right for just to forgive us. And it leads ang pangako. And it leads from our unrighteousness. Hindi dapat kipre ko sa ito. Ang kahapon mo tapos na. Hinaharap mo liwag. Hallelujah. Katabi po natin ang pinapahin ng sila. That is for our healing. Healing is restoration. Na-restore tayo. We are redeemed. We are redeemed by what? By the blood of the Lord Jesus Christ. Tinubos tayo ng napakamahal. Hindi tayo sukatin. The precious blood of the Lord Jesus Christ. Yan ang pinagbayad. And pagbabayad po ng ebe. Wala nang handog na pambayad pa. Kasi ginawa niya para sa lahat. Tanggapin po natin ang inuwi. I'm freely forgiven by the blood of the Lord. Purihin ang Diyos. Thank you po, Pastor Nestor, for that very powerful message today. So, lahat po ay napagpala. Amen? Sabi nga, may forever, no? Kay Lord, may forever. Amen? Minsan may mga assurance na pwedeng mag-fail,
Pero yung assurance na binigay na sa atin ng Panginoon, forever yon. Amen? So, sige po, tayo po ay dumako sa ating covenant. Lagay po natin ang ating kamay sa ating kanang dibdib at sabay-sabay po natin sabihin ang ating pagpapasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugatan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Tayo po ay nadako sa pag-welcome ng ating newcomers or guests. Meron po ba na ngayon lang naka-attend sa gawain na ito? Nangyari po inaanyayahan namin kayong tumayo. Actually, wala pong nagsulat dun sa ating attendance sheet kanina. So, yan. Sige po tayo. I-invite po natin yung ating mga pamilya, yung mga kaibigan natin para sa gayon ay makasama din po natin sila dito sa gawain. Okay, so since wala po, dadako po tayo sa ating announcement for our Sunday School for kids for ages 3 to 11 years old. Every Sunday, kasabay po ito ng ating service. And for ating covenant meeting po, every Tuesday at 5:30 p.m. to 7 p.m. And for our weekly youth fellowship, this is via Zoom every Saturday at 8:30 p.m. And for our Sunday worship service, we have 2 services. We have 7 in the morning and 8:30 in the evening. And for our homes, a home prayer meeting for your family, we have a guide din po sa FB group and page. So, we encourage you to check our FB page para din po sa ating guide. So for our praise and worship team is in need of instrumentalist, keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer. So if you are interested, fill out the form at the registration table. So mas mabuting magamit ng Panginoon yung ating mga talents. We will plant our roots in Christ. We were taught to abide in the light. When the day is as dark as night, with Him we will be alright. Oh, 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 plant our roots. Oh, 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 we will live our lives for Christ. We will walk by faith and not by sight. We will trust in Him alone. We will go to the ends of the earth to show everybody. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. So sabi ng salita ng Panginoon, ang taong napagbigay ay lalong limayan. Subalit naghihirap ang taong ito ang mga anak. Remember that the one who blessed us is no other than Jesus Christ. At napakasarap sabihin, wala tayong pag-aari sa mundo ito. Ang pag-aari natin ay ang Panginoon. So if you are with God, you have everything. At siya ang ating blessed. Kaya salamat at alam ko sa umaga nito, everyone is really blessed by God. So ating mulutaan ang ating mga kalungkot. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa kabutihan mo. You are really a great, great God. Ang Diyos na makaasahan. Diyos na mga imposibleng bagay. Salamat po sa kayamanan na kami buhay at nagagamit sa iyong gawain. Alam mo ang lahat ay masaya sapagkat ikaw ay pinagbibig mo. Pagpalain mo po ang aming business, ang aming hinahawakan, at ang aming buong katauhan. Lord, ingatan mo po kami at ibig po namin ang mahabang buhay upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo.
Kaya purihin ka at salamat po. Ang papuri sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, mapupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, kapag kailanman, hindi ka pabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, kapag kailanman, hindi nagpabago. Si Yahweh ang ating Diyos. For our benediction, dasal natin kanakamay sa Diyos na makagagawa ng higit pa kaysa ating mga hinihiling sa pagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na sumasalita. Mapagpala kayo ngayon at pakailanman. Sa anak naman ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. You are blessed to be a blessing. God bless you.